Noong nakaraan, kahit papaano ay nagawang gisingin ni Mohan ang dalawang bihirang talento ngunit itinago ito hanggang sa kailanganin niyang gamitin ang mga ito sa isang mahirap na tunggalian. Sa kalaunan ay napilitan siyang lumipat sa ibang lungsod kung saan kagulat-gulat niyang gisingin ang isa pang dalawang talento sa panahon ng isang praktikal. Dapat siyang sumailalim sa isang eksperimento. Iyon ay nag-transform sa kanya bilang isang demonyo upang iligtas ang kanyang mga kaibigan pagkatapos mawala ng ilang sandali. Siya ay natagpuan, ngunit dapat mangolekta ng spirit essence upang maiwasang mapatay ng demon talent. Ang kwento ay muling nagpapatuloy ng si Mofan ay tapos na magbagong anyo. Ipaalala ni Zhang sa kanya ang tungkol sa plano. Kaya gumawa siya ng isang napakalaking pagsabog sa ibaba at sila ay sinipsip ng whirlpool na nabuo. Ipinaliwanag ni Limon na sa underground ay malapit lang End Earth Spirit Seed. Ngunit ang kapangyarihan nito ay nawawala na ngayon dahil gumawa sila ng butas sa lupa, si Zhang lang ang tanging gumagamit ng Earth Magic sa kanila ng labis. Sinasabi sa kanya ni Mofan na kunin ito, isa ito sa pinakamagagandang Earth Spirit Seed na pwedeng makuha at magbibigay daan sa kanya na lumikha ng malalaking latian na magpapabagsak sa mga kaaway at magdulot sa kanila ng lason. Pagkatapos ay nanonood ang tatlo. Natapos ang labanan at lumalabas na ang alupihan ang nanalo, ang mga kasama ni Mofan, ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata nang pumunta si Mofan sa digmaan. Nakuha niya ang makapangyarihang commander level na spirit fragment para sa kanyang problema at ipinaliwanag nito na makakatulong ito na mapanatili ang kanyang isip na hindi pahirapan ng demon element, katatapos lang. Sumusunod sa kanya ang alupihan. Ngunit gumagamit si Limon ng expertier magic para iligtas siya. Hinayaan nilang makatakas ang alupihan at pinaalala ni Mofan si Limon sa deal nila. Nag-aalok siya na may mga sundalo na tumulong para kunin ang katawan nito. Ngunit sinabi ni Mofan na hindi yun kailangan at nag-aalok na ibenta ito sa kanya. Sa halip, ipinaliwanag niya na gustong-gusto ng militar na i-dissect ang commander-level reptile at tinggap. Maya-maya habang nagma-meditate si Mofan at ipinaliwanag na ang mga epekto sa pagkakaroon ng demon talent ay lumalala araw-araw. Ang mga remnants ng reptile, na nakuha niya ay hindi pa sapat upang tulungan siyang makamit ang isang pambihirang tagumpay, ngunit ngayon ay oras na upang subukan ang antas ng Commander Spirit Essence. Ang proseso ay maaaring pumatay sa kanya, ngunit siya ay nauubusan ng oras at walang pagpipilian. Maya-maya pumunta si Zheng kay Commander Kong para sorpresahin siya kasama si Mofan. Paliwanag niya na hindi siya makapaniwala. Nang sabihin sa kanya ni Zhang na siya ay buhay pa at ibinunyag ni Mofan na ang kanyang buhay ay talagang nakabitin sa pamamagitan ng isang hibla, ang mga resulta ng isang pagsusuri upang matiyak na ang katawan ni Mofan ay ganap na nalinis na, at wala na ang dugo ang demonyo, at ang kanyang kaluluwa ay nagsisimula ng gumaling. Higit pa rito, ang kanyang katawan ay nakabuo ng isang tolerance sa blood relic. Ibig sabihin wala na itong epekto sa kanya at hindi na niya magagawa ang demon transformation. Paliwanag ni Kong, ito ay hindi kailanman isang aktwal na talento. Pansamantalang pinagmumulan lamang ng kapangyarihan na nakukuha niya mula sa isang stimulant. Nasa kanya pa rin ang kapangyarihan ngunit sa ibang anyo lang. Si Zhang ay optimistiko sa kanilang kinabukasan ngunit nararamdaman ni Kong na may kabayaran pa rin para sa kanyang pagsuway sa utos. Hindi niya pinagsisisihan ang paghahanap kay Mofan, kahit kaunti, ngunit tatanggapin ang kanyang parusa. Binabaan siya ni Kong ng ranggo sa pagiging guard mage at ipinadala siya sa isang lugar sa Zhang City. Nang maglaon, sinisi ni Mofan ang sarili sa nangyari. Inilipat si Zhang ngunit sinabi ni Zhang na hindi ito magiging masama dahil napakapayapa ng lungsod ng Zhang City. Ipinaliwanag ni Mofan na pupunta rin siya sa Zhang City at nagpaalam sila. Kapag nag-iisa si Mofan, ibinunyag niya na ramdam niya ang epekto ng demon talent sa kanyang kaluluwa at kung paano bumaba ang bawat isa sa kanyang elementong. Ipinapakita si Zinsha at tinutulungan taong si Lin upang makatawid sa nasirang tulay. Kahit na ilang beses niyang tinanggihan ang kanyang pagtulong. Ang mga babae sa malapit ay pinapuna kung gaano siya kasikat at hindi niya maintindihan kung bakit patuloy siyang lumalapit kay Zinsha. Ipinapalagay nila na ito ay dahil sa awa at lantarang kinukutya siya tungkol sa kanyang kapansanan. Pagkatapos ay sinubukan silang pigilan, ngunit ipinagpatuloy ng mga babae ang kanilang mga pang-iinsulto.
Gayunpaman, sa sandaling iyon ay ginulat sila ni Mofan at ipinaliwanag na ang kanyang kapatid na babae ay hindi isang kung sino lang at hindi nila pwedeng guluhin. Hindi sila makapaniwala na gagawin niya iyon sa isang grupo ng mga babae. Pero sabi ni Mofan, grupo lang ng isda ang nakikita niya sa tubig. Hinamon nila si Mofan ngunit agad itong nanghinayang nang matikman nila ang kanyang kidlat. Pagkatapos si Lin ay namangha sa klase ng kapangyarihan. At si Zensha ay at nagmamadaling batiin ang kanyang kapatid at ang dalawa ay nag-usap, at dumating si Lin upang ipakilala ang kanyang sarili kay Mofan. Walang interes si Mofan na kausapin si Lin, ngunit ipinaliwanag niya na naririto lang siya para kay Zensaya. Itinuro ni Mofan kung paanong wala siyang nagawa ng Zensha ay binubuli at naniniwalang mas mahalaga kay Lin ang pagprotekta sa kanyang kasikatan. Hindi pinapansin ni Lin ang kawalang galang at hindi makapaniwala ang mga nanonood na may susubok na makipag-usap sa Ice Prince ng Zhong City. Ipinaliwanag nila na laging sinusubukan ng mga lalaki na kausapin si Zensha. Ngunit lahat sila ay natatakot sa makapangyarihang si Lin, gayunpaman, ito ay ginawang malinaw sa lahat. Na si Mofan ang dapat katakutan dahil sa madali niyang natalo si Lin gamit ang isang spell lang. At bago umalis na sila, binalaan niya si Lin na huwag na magpakita kailanman. Ang ilang mga bastos na tao ang umagaw sa kanilang taxi, ngunit naalala ni Mofan na mayroon na siyang sariling transportasyon. Nang gabing yun, nag-e-enjoy sila sa pagkain, pagkatapos kumain nila Mofan. Makatapos niyang epag-shopping ang kanyang kapatid buong araw, si Zensha ay humiling kay Mofan na mangako siya na iiwas na sa gulo simula ngayon. At ginagamit ni Mofan ang kanyang shadow magic para maisayaw niya ang kanyang kapatid sa unang pagkakataon. Gayunpaman, naabala sila nang makakita ng kakaibang bagay sa labas ng bintana. Ito ay isang malaking ahas na nagpaparamdam ng takot sa lahat habang papalapit ito sa kanilang gusali. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang may pakpak na lalaki na huminto sa pag-atake nito at agad na umalis. Kaya tinulungan ni Mofan na ikalma ang kanyang kapatid na babae at sila ay umuwi. Ipinaliwanag na hindi dapat maalarma ang mga mamamayan ng Zhong City sa hitsura ng higanteng ahas. Ang gobyerno ay naglabas ng isang pahayag na nag-aanunsyo na ito ay isang newly developed beast shadow projection spell, at wala namang nasawi. Gayunpaman, ang ilang mga mamamayan ay tumangging maniwala na dahil ang nilalang ay tila totoong-totoo sa kanila, ganap na sumang-ayon si Mofan. Ipinapaliwanag na alam niya ang shadow magic at na hindi kailanman malilikha ng projection spell ang nakita niya noong gabing yun. Nagtataka ito kung ano ang itinatago ng gobyerno at tinawagan niya si Miss Tang, sa ibang lugar at pinigilan ni Zhang ang isang tamer sa paghampas sa isang hayop. Ipinaliwanag ng tamer na ang mga ibon ay ginagamit sa pakikipaglaban, ngunit ang isang ito sa partikular ay hindi pureblood at halos hindi maintindihan ang mga utos. Sinabi niya na ito ay isang pag-aaksaya lamang na bigyan ito ng pagkain, ngunit si Zhang ay tapos na sa pakikinig. Ipinaliwanag niya na ang paglabas ng kanyang galit sa ibon, ay ginagawa siyang mas tunay na hayop. Inilagay ni Zhang ang tamer sa nararapat na lugar nang naging masungit siya. At hindi makapaniwala ang lalaki kung gaano kalakas ang isang mababang rank na sundalo. Pagkatapos ay kinuha ni Zhang ang hayop upang mapakain niya ito at palayain ito. Nakita natin na may sugat siya sa braso. Sa ibang lugar, nakipagkita si Mofan kay Miss Tang at ipinaliwanag ang kanyang nakita noong gabing yon. Ibinunyag na sa tingin niya ay maaaring mas malakas pa ang ahas kaysa sa isang commander-level beast. Iniisip niya sa kanyang sarili, na ang nilalang ay maaaring pumatay sa kanya sa isang pag-atake, kahit nasa kanyang demon form. Ipinaliwanag iyon ni Miss Tang, dati ay may ilang mga nayon sa kabila ng barrier at siya ay ipinanganak sa isa sa mga ito, dahil hindi sila protektado ng barrier. Ilang halimaw ang malayang gumigala, nangangahulugan nito na ang mga residente ng nayon, ay dapat na makapangyarihang mages. At kung ano ang maaaring maging mukhang ng isang marupok na batang babae, ay maaaring maging isang makapangyarihang hunter. Ipinaliwanag niya na, ang tanging dahilan kung bakit hindi maaaring salakayin ng mga halimaw ang kanyang nayon ay dahil ito ay may pagpapala ng isang Diyos. Sabik na gustong malaman ni Mofan kung sinong Diyos iyon para maipagdasal niya ito para sa ilan sa magandang proteksyong iyon, ngunit isiniwalat niya na nakita na niya ito. Nabigla si Mofan sa narinig. Ito ay ang ahas.
Siya ay kumbinsido na siya at ang iba pang mga taga-nayon ay marahil na mga taong ahas. Sinabi niya ang mga bagay na tulad nito ay itinuturo sa klase ng kasaysayan, ngunit ipinahayag niya, hindi siya kailanman nakinig sa klase. Ang mga taga-baryo ay hindi karaniwang nagbabahagi ng kanilang impormasyon sa mga tagalabas kaya si Mofan ay sinabihan si Mistang na kung paano sila dapat magpakasal para wala na silang sikreto sa pagitan nila. Nag-aalok siya na dalhin siya doon ngunit tumanggi siya na magpapaliwanag dahil sa mukhang kakaiba ang village nila at marahil na ginagawa ang human sacrifice. Itinuro niya kung paano siya tila mas natatakot kaysa karaniwan at ipinahayag niya na siya ay nagkakaroon ng mga pangitain tungkol sa ahas. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata ay sinasabi niya na ito ay dahil pinili siya ng ahas bilang kanyang biktima at naghihintay lamang ng tamang oras para kainin siya. Nagbago ang isip ni Mofan at ang dalawa ay tumungo sa kanyang tahanan na nayon, bawal ang mga tagalabas ngunit ipinaliwanag ni Mistang na gagawin niya ang buong responsibilidad. Kumuha siya ng susi mula sa gwardya, ngunit malinaw na tila galit ito sa loob ng templo. Nagpapakita siya ng Mofan, isang mural ng ahas. At sa wakas ay nagsimula siyang maniwala na pinoprotektahan nito ang nayon. Sinabi niya na ang ahas ay isang totem beast. Ang mga hayop na ito ay palaging pinoprotektahan ang mga tao kaya sinasamba sila ng mga tao. Ipinaliwanag niya na ang hayop ay talagang pinoprotektahan sila. Maraming mga magic organization ang natatakot na masyadong malakas ang kanilang kapangyarihan. Kaya't sila ay pinananatiling lihim at gumamit sila ng seal para hindi ito makaalis sa ibang lugar. Ang mga gwardya ang namamahala sa pagpigil sa kanila na mabunyag at isa na siya sa kanila. Higit pa rito, walang nakakaalam kung paano o kung bakit ito lumitaw sa lungsod at ipinaliwanag niya na karaniwan lamang itong nagpapakita ng sarili. Nang makaramdam ito ng malakas na banta, pinili niyang pumunta sa Boo City dahil sa posibilidad na mayroong totem sa isang lugar doon. Naaalala ni Mofan kung ang sinabi ni Zensha ang isang bagay na katulad at iniisip kung ano pa ang gusto ng Black Vatican mula sa Boo City. Napansin ni Mofan ang isang maliit na batang ahas sa mural, ngunit ipinaliwanag niya na ito ang nagpoprotekta sa kanyang nayon. At ang nakita niya noong gabing iyon sa lungsod. Kasing laki iyon ng isang skyscraper at may isip na lang niya kung gaano ito kalaki kapag ito ay nasa 8 gulang na. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na mayroon siyang pabor na tanungin, pagkatapos na ibunyag ang lahat sa kanya, ang mga mystical na ahas ay nagpapalit ng balat, isang beses bawat dekada, ngunit sila ay nagiging lubhang mahina. Kapag nagkataon ang mga kaaway nito at ang mga may lihim na motibo ay sasamantalahin ang pagkakataon na gumawa ng isang hakbang sa tuwing mangyayari ito. May pinaniniwala ang traidor din sa kanila, kaya kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan niya, para protektahan ito habang nagbabalat at sinabi ni Mistang kung paano nito siya pinoprotektahan ng bata pa siya. Nakikita iyon ni Mofan. Halatang nagmamalasakit siya sa nilalang na ito at pumapayag siyang tulungan iyon basta't mapanatili niya ang balat nito. Dahil narinig niya na ang snake skin ay maaaring gawing mahusay na magic armor, pagkatapos nakita nila na ito ay iniulat. Na maaaring hindi isang ilusyon ang ahas kung tutuusin. At nagsisimula ng mamatay ang mga tao dahil sa makamandag na after effects na iniwan ng ahas sa lungsod. Si Mistang ay nagsimulang magalit dahil halatang may nagpupumilit na e-frame ito. Sa ibang lugar nagulat si Zhang nang makitang bumalik na talaga ang ibon. Halatang gusto nitong manatili sa tabi niya. Matapos siyang bigyan ng gamot para sa kanyang sugat, kaya binigyan ito ni Zhang ng pangalang Hyua. Maya-maya, dumating sina Mofan at Mistang sa Magic Court Hall kung saan pinag-uusapan nila ang ahas. Pinakilala ni Mistang si Mofan sa lalaking humahabol sa ahas noong gabing iyon si Judge Heyu. Ang isang tao malakas na hinihingi na ibigay sa kanila ang ahas para mawala ang nakatagong panganib nito. Ang kanyang pangalan ay Zoming at kabilang siya sa isang grupo na malaki ang paniniwalang maalis ang lahat ng banta sa lungsod. Ang kanyang kalaban ay si Mr. Lu at siya ay naniniwala sa tunay na intensyon ni Zoming na maging presidente. Ang Magic Association ay sinisikap lamang na makakuha ng higit pang mga taga-suporta. Sinabi ni Zoming na dapat nilang ihayag sa publiko na ang Magic Association ay nagpapalaki ng isang higanteng ahas na may kakayahang lupunin ang sangkatauhan sa buong planeta. Biglang nagsalita si Mistang, ngunit ang pinuno ng asosasyon na siya ring tiyuhin ay sumang-ayon na hindi sila dapat magdesisyon.
Gayunpaman, hinihiling ni Zhang na ibigay nila ang ahas sa susunod na araw at nagbabala na kukunin nila ito sa pamamagitan ng puwersa. Pagkatapos ang pinuno ng Magic Association na si Zhang, ay nagpasya na si Miss Tang, dapat dalhin ito sa isang lugar na ligtas. Gusto ni Heyo na samahan siya ngunit ipinaliwanag na ang ahas ay nagiging labis na maingat sa panahon ng Exodus at isa sa alang-alang na may mga high-level mage silang maaaring maging kalaban. Nag-aalinlangan si Heyo na magagawa ni Mofan ang anumang bagay laban sa mga matataas na ranggo na mga gwardya ni Zhang. Pero sabi ng pinuno, na siya lang ang makakatulong dahil mid-tier mage siya. Nang gabing yon, ipinaliwanag ni Miss Tang na ililipat nila ang ahas sa isang totem pro. Ito ay may enerhiya na makakapagpapanatili sa buhay ng mystical snake, ngunit kapag naubos na ang enerhiya, hindi na ito makakaligtas sa loob at dapat ilabas. Tumawag siya sa beast, at sa sandaling ito ay lumitaw na ipaliwanag iyon. Dadalhin niya ito sa ibang lugar para sa pagpapalit-balat nito. Ipinakilala niya si Mofan bilang isang makulit na at masuwayin na estudyante, at tila kinikilala siya nito mula sa lungsod. Gumagawa siya ng isang ritual at tinitiyak sa hayop, na walang mangyayaring masama. Hindi makapaniwala si Mofan na nasa Pearl talaga ang higanteng bagay at sinabihan siya ni Miss Tang na itigil na ang kalokohan dahil kailangan na nilang umalis kaagad. Tinawagan ni Mofan si Zinsha upang sabihin sa kanya na siya ay mawawala saglit, ngunit narinig ang maraming ingay sa paligid niya. Ipinaliwanag niya na siya ay tumutulong sa ospital, dahil maraming mga estudyante ang nagkaroon ng kakaibang sakit. Sa ibang lugar pinagalitan ni Zhang ang kanyang nasasakupan sa pagpayag na makalayo ang ahas at nagutos. Naarestuhin si Miss Tang. Nakita natin na si Mr. Lu ay nandoon din. At ipinaliwanag niya na gusto niyang bigyan sila ng babala tungkol sa plano ng Totem Clans. Gayunpaman, mukhang naghihinala si Zhang sa kanya at pinapanatiling abala. Si Mr. Silu ay may plano, at nagpasya na ipapadala nila ang bawat intern sa Magic Court para hulihin sila. May detect lang ng Serpent ang mga high-tier mages, pero mid-tier lang ang intern kaya nagpasya silang ipadala silang lahat. Sa ibang lugar, nakikita natin na si Miss Tang at si Muffin ay huminto upang makapagpahinga. Lahat ay may suot na maskara bagaman, at ipinaliwanag na ang mga tao sa lungsod na iyon ay dinaranas ng kakaibang sakit. Kumalat ang balita at lahat ngayon ay tila iniisip na ang ahas ang dahilan. Ang mga tao sa bayan ay kumbinsido na ang paghahanap nito ang tanging paraan upang masugpo ang salot. Si Mofan palaging nagmamagino at sinusubukan na comfort siya. Ngunit ipinaalala niya sa kanya mayroon siyang sariling silid at mamaya sa gabing yon. Tinawag siya ni Miss Tang sa kanyang silid at agad niyang sinabi at sinisigurado na walang iba sa malapit na makakarinig ng kanilang usapan. Nagsimula na siyang mag-isip na maaaring may kinalaman talaga ang ahas sa sakit. At inamin niya na hindi siya sigurado tungkol dito, na pagtanto ni Mofan na si Zhang ay banta. At ito ang dahilan kung bakit siya sinabihan na isama ang ahas paalis sa lungsod. Ito ay kung sakaling ang ahas ang tunay na sanhi ng sakit. Hindi siya naniniwalang yun ang dahilan pero ang alam niya ay palagi siyang binabantayan ng ahas. Ito ay kasalukuyang nasa pinakamahina nitong estado at gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Sa ibang lugar ay tinatapos ni Zhang ang isang karera ng kanyang ibon nang sila ay napahinto at natunghayan ang isang kakaibang tanawin. Ito ay isang malaking bilang ng mga magic intern na lumilipad sa ibabaw ng lungsod. Kung nais nyo pa na ipagpatuloy ko ang season mag-comment at mag-subscribe na sa channel. Special thanks po pala sa mga sumusunod.